Sa dinami-dami ng ebidensya, wala pa rin nangyayari at wala pa rin nakukulong, lalo na tong inang mastermind na korupsyon, magnanakaw na sobra-sobra na ginagawa nila. Tayo lang ang sambay ng Pilipino ang kawawa. Ang puno ay kahalintulad ng korupsyon. Hanggat hindi nakakalo sa mga ugat, patuloy pa rin ang pagsibol ng mga sangat dahon. Walang kakontentuhan, puro pambubuhay sa kabaning yaman ng ating bansa. Dapat isa o dalawang kaso pa ang korupsyon, edemanda at ikulong na agad, tapos ituloy ang investigasyon para sa iba pang project at edemanda uli para madagdagan ng sentensya. Hindi yung pinapayagan ng hearing, investigation at mga minamalas ay mababaon na sa limot. Humahaba lang ang mga kaso na yan, ang tagal ikulong. Bakit hindi makulong-kulong ang mga yan? Bakit marami pang proseso? Hirap na hirap ng taong bayan, huwag na pahabain o patagalin yan. Si Bongbong Marcos dapat nakakulong ng mga yan. Nakakayamot na talagang makinig, maraming daldal, tumatagal pa. Dapat talagang umaksyon ng Supreme Court. Nariyan ng ebidensya sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Lahat ng pondo ng bayan from 2022 to 2025 halos nabulsa ng mga tulisan sa gobyerno. Ngayon naglalaway na ang buhay ng tungtong lista at senators na para ibulsa na naman ng 6.7 trillion pesos. Civil war ang kailangan ng bansa. Dapat Supreme Court gumalaw na, huwag padala ng pera galing sa nakaw. Kailangan ng katarungan sa pagkakawala ng bilyon-bilyon na pondo at malaki ang perwisyo ang ginagawa ng mga kaupong korap na kawawa ng taong bayan. End quote. Bigyan natin ng reaksyon, opinion, itong post ng Inquirer.net 5 minutes ago. Tungkol ito sa magkasalungat na pahayag ni Senator Lacson na parang hindi ang palasyo, si Auntie Claire. Ibang gusto nila, ibang gusto ni Senator Lacson, nagkabanggaan na ang dalawang spokes. There's still enough time, title. While Senator Ping Lacson proposed a late but corruption-proof 2026 national budget, Palace Press Officer Claire Castro said that President Ferdinand Marcos does not want a reenacted budget and that there is still enough time to deliberate on it. Ito ang exact statement ni Senator Lacson. My position is that our budget needs to be properly managed. Correct. A reenacted budget is better than a corruption-driven or graft-ridden national budget that may have been passed on time but is still vulnerable to abuse. Dito, believe ako sa posisyon ni Senator Lacson. Ito ang tama. Kaya lang ang palasyo, iba. Anong sabi ni Senator Lacson, Auntie Claire, Senator Lacson suggestion is good, but, may but kagad. But, what the President really wants is not to have a reenacted budget. Ayan, nagkabanggaan na sila. And December isn't over yet. It's only December 17. And the President thinks there's still enough time to study this. So, I don't know kung anong nangyayari. Tuloy-tuloy ang BICAM deliberation. Ako, bad news po. Lumobo ang ayuda. Yung AX, originally ata, kalimutan ko, 26 billion, naging 60 plus billion, 64 or 61. Lumobo. Reklamo nga ni Senator Amy, nawala nga ang akap, wala na. Ano pa? Ano pa yung isa? Sagip, nawala. Kaya lang, grabe naman ang paglobo nitong AX, Assistance to Individuals in Crisis Situation. Nasimulan ito nung pandemic. Kasi nga, crisis tayo, pandemic. Kaya, bigay ka, ayuda. Ngayon, wala naman ang pandemic. Bakit lubo? Grabe, personal opinion ko lang ito, Nagiging ayuda nation na tayo. Walang pagbabago. Ganun pa rin. Tinuturuan nila ang mga tao na maging tamad. Dahil wala namang krisis. Bakit? Palagi na lang ayuda. Isa pa, yung inaayawan ni Senator Lacson, yung MAIP. Ano yung MAIP? Medical Assistance to Indigent Patients. Na kailangan mo pang pumila sa mga opisina ng mga kongresista, magmakaawa ka, magluhod-luhod ka doon para makakuha ka ng guarantee letter para matulungan ka sa iyong pangangailangan sa ospital. Maraming umaangal. Yung mga matitinong mambabatas, ayaw nila yun dahil
Una-una, pera ng taong bayan yun. Hindi naman pera ng mga kongresista o politiko. Bakit hindi na lang ibigay yung pundo na yun, 51 billion ata, incorporate na nila sa budget ng DOH? Para pag may hospital na kawawang-kawawa, nandun na yung pundo. Bakit idadaan pa sa mga politiko, lalo ng mga kongresista? Yun ang inaayawan ng mga ibang mambabatas. Particularly yan si Senator Lacson, Senator Pia Cayetano, Senator Aime. So yan, contentious issue yan, yung MAIP. Mga pagdidebatehan na pag hindi sila nagkasundo, yan, MAIP. Yung pipila ka pa sa mga opisina ng kongresista. Ano pa, yung farm to market road budget na lumubog. 16 billion lang ang original, naging 32 billion na. Oh. Tapos, ano yung pangatlo? Oh. DPWH budget. Gusto ng DPWH ibalik yung 54 billion. Eh, ang mga senador ayaw. Ayan. Pag hindi sila nagkasundo dyan, nako, mangyari, baka re-enacted budget. At ito, aburido na ang palasyo. Ayaw daw ng Pangulo. Last year, ganyan na naman. Red flags. Binulgar na, may mga blank items sa BICAM report. Walang Pangulo. Pinag-aralan ko, no. Wala naman siyang nakita. Pinirmahan pa rin ang budget. Kahit nag-overtime, punuhay. Tapos pinag-aralan daw, binasa lahat. Ang GAP, bago pinirma naging GAA. Pinagmayabang, 4,057 pages, pinag-aral lahat. Wala namang mali o walang ano. O, anong nangyari? Lumabas, worst budget in our nation's history. Yan ang legacy ng Marcos administration. At ngayon parang nauulit na naman dahil matinding bangayan ngayon sa BICAM. Totoo nga, first time in history na i-live stream ang BICAM, that's good. Kaya lang, first time in history, DPWH Secretary nakisawsaw pa doon, nagpunta pa doon. Anong ginagawa? Sabi nga ni Atty. Vic Rodriguez, that unconstitutional. Labag na yun sa batas. Dapat it should between yung BICAM, between the two houses of Congress na lang yun. Eh bakit nandun pa si Secretary Vince Dizon na laban bawi? Nung una pumayag siya na matanggalan ng mabawasan ng budget ng DPWH. Ngayon susumamo, nagmamakawa na ibalik ninyo. Nag-apologize sa mga senador dahil mali daw, kulang yung data na ibinigay niya. Ngayon nagbigay ulit ng additional data. I don't know. Pag-aaralan daw ng mga senador. So horrifying times are ahead. Ako, mas gusto ko na lang re-enacted budget kaysa yung ipapasa yung mga budget na kahinahinala. It's time na magkaroon tayo ng matinong budget. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post di umano. Pahayag ito ni Senator Lacson. Babala. Aburido na ang mga kongresista nito, mga politiko, kaalyado ng Administrasyong Marcos. Aburido sila sa pahayag na ito ni Senator Lacson. Salamat po, Senator Ping Lacson, sa wise move nyo na ito. Senator Ping Lacson said he will not sign the Bicameral Conference Committee report on the proposed 2026 national budget unless key provisions are corrected, citing concerns over health funding and infrastructure allocations. Ito ang kanyang sinabi, sorry, unless rectified in its final version, I cannot sign to ratify a BICAM report with 51 billion for MAIP. Ito po yung Medical Assistance for Indigent Patients, yung pipila ka pa sa mga opisina ng mga congressman para makakuha ka ng guarantee letter para matulungan ka nila sa hospital bill mo. With nothing but guarantee letters from politicians and is not compliant with the Universal Health Care Act. Further, I will not associate myself with the 33 billion spending for unplanned and unvetted farm to market roads, Lacson said. The senator emphasized that health-related funds should be consolidated under the Department of Health's UHC program to ensure proper implementation and accountability. He warned that the use of guarantee letters from politicians undermines the intent of public health assistance. Sabi niya, all health-related funds must be subsumed under the Universal Healthcare Program of the Department of Health. Guarantee letters from politicians will only guarantee patronage politics, but not the healthcare needs of Filipinos, especially the indigents. Salamat po, Senator Lacson. Kahit sinasabi ko na nawalan na ako ng gana kay Senator Lacson yung pag-handle niya ng Blue Ribbon Committee doon sa flood control mess. Dito, saludo ako. Sana marami pang senador na katulad ng
posisyon ni Senator Lacson na hindi pipirmahan yung BICAM na yan dahil kalokohan yan, yung MAIP. Bakit ka, in the first place, yung pera na yan, pera ba ng mga politiko? Mga congressman, karamihan yan eh. Pera ba nila? No way, pera ng taong bayan. Bakit pa parang nagpapalimos ang mga indigent peasants natin? Kako. Kalokohan yan. Tapos itong palasyo, may nabasa akong post, sabi ni Auntie Claire na hindi daw ibebeto ng Pangulong Marcos ang MAIP. Tutuloy daw yan pag dyan. Anong ibig sabihin nun? Wala, aliado nila eh. Gagamitin nila sa pampolitiko para ipapalabas na ang taong bayan may utang sa mga politiko. Kalukuhan yan eh. Ito kasing mga politiko, akala nila na ang taong bayan parang mangmang, utso-utso, na kailangan mong lumuhod sa kanilang tanggapan para may pamukha nila na utang na loob nila yung pagbayad sa ospital. Hindi pera ng taong bayan yan. Laking kaibahan, panahon ng Duterte. Meron bang mga ganyan, guarantee letters? Wala. Dahil gumagana yung malasakit centers yung naumpisang malasakit center ni Senator Bongo. Ang daming natulungan ng malasakit center. Hindi mo kailangang kumuha ng perma ng politiko. Punta ka lang, bawat ospital, panahon ni Tatay Digong, mayroon ng opisina ng malasakit center. Punta ka lang doon, magpa-interview para malaman yung kalagayan mo. Pag mapatunayan na indigent, wala kang kakayahan, automatic libre. Ganon ang sistema panahon ni Tatay Digong. Ang laking kaibahan ngayon, trapo, epal, whatever. Why? Because the president allowed it. Mga kalyado niya yan, mga Kaya, punta tayo sa Farm to Market Road. 16 billion lang ang original niyan. Pagdating sa BICAM, ginawang 32 o 33 more or less. Naging debate yan. Hindi na sila makagalaw, hindi na sila makadiskarte sa flood control project. Transfer naman nila sa Farm to Market Road. Unplanned yan, unprogrammed, unvetted. Basta lang, pinansa, in-insert. Kalukuhan eh. Again, mabuti na lang at may mga senador tayong matitino. Kasi kung pabayaan lang natin ang mga kongresista, wala. Kawawa tayo. Ngayon, saludo tayo yan, sina Senator Lacson, Gatchalian, yung mga maingay, Senator Loren Legarda, Senator Aimee, Senator Pia Cayetano. Sana mas madaming hindi pipirma at ito pa, babala ni Senator Lacson. Baka magkakaroon ng re-enacted budget for 2026 kasi nga sa deadlock hindi nagkakasundo ang mga senador at kongresista dahil sa mga insertion. Biruin mo, sa report ng PCIG, tinawag nila ang House Speaker mismo at saka Chairman ng Committee on Appropriations, King and Queen of Budget Insertion sa DPWH budget for 2026 dahil lumobo yung mula sa net. Lumobo. Ang alam ko dyan sa batas, ang Kongreso i-approve niya yung net or pwede niyang bawasan, hindi pwedeng dagdagan. Yan ang alam ko sa budgeting process. Bakit itong mga kongresista natin dinodoble nila ang mga So tingnan natin kung anong mangyari, ongoing pa ang BICAM deliberations ngayon. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Attorney G. Isang abogada ito, kailang hindi niya kinumpleto ang kanyang pangalan. Isinir ni Attorney G ang babala, warning ni Senator Lacson na hindi kanais-nais na mangyari sa budget for 2026. So maapektuhan ang Marcos Jr. administration nito. Sabi ni Senator Lacson, Lacson warns of looming re-enacted budget for 2026 dahil sa deadlock sa BICAM. Ito, sinerpa niya ang payag ni Bam Aquino. Bam Aquino urges DPWH to recompute budget to break impasse in BICAM talks. Nagkakagulo ang mga kongresista, sinusuportahan nila yung kagustuhan ng DPWH na ibalik yung 45 billion na nakaltas. Ang mga senador, matindi rin yung paninindigan nila, ayaw namin, di namin balik dahil insertion na naman yan. So yun ngayon, delikado, ma-re-enact ang budget. Sinasabi ni Auntie Claire, ayaw na ayaw daw ng Pangulo ang re-enacted budget.
So ito, nangangamba si Attorney J. Basahin ko itong kanyang napakagandang kanyang opinion. Sabi niya, hala, mukhang magkakatotoo ang kinakatakutan ko. Masama talaga ang reenacted budget. Dahil ang Kongreso na mismo ang nagsasabi na malamang ay mare-reenact ang 2025 na budget para sa susunod na taong ito, sa 2026. Ang budget kung saan tad-tad ito ng mga walang kwentang project insertions at ayuda para sa pamumulitika ng ating mga politiko. Tinawag nga dyan, worst budget in our nation's history, yung 2025 budget. Pinirmahan ng Pangulo, ipinagmayabang pa niya na binasa niya lahat, inanalyze niya ang 4,057 pages at wala naman daw diferensya. Ayun pala, worst budget in our history. Okay, ang budget na tinaguri ang pinakamarumi at pinakakurap sa kasaysayan ng bansang ito. Kung sa bagay, ganun talaga kapag kumita ang producers sa isang pelikula, di ba? May sequel kagad ito para tuloy-tuloy ang buhos ng pera sa gatasan nila. Kawawang taong bayan ito. Kaya muling nakikiusap ako sa mga pinapasweldo namin sa loob ng gobyerno. O correct, tayong nagpapasweldo sa mga opisyalis na ito eh. Gawin nyo naman ng maayos ang trabaho nyo. Tama si Senator Bam Aquino dito na mag-compute naman ng maayos kayo. May kasalanan dito, DPWH eh. Although naghumingi na ng apology itong si nagmamagaling na Vince Dizon, secretary ng DPWH. Mali daw. Kulang daw yung data nila. O ngayon, nag-submit sila ng panibagong data. Ito na, pag-aaralan daw ng mga senador. Wala, may tinatago talaga yung opinion ko lang ha. Grabe ang DPWH. Talamak pa rin ang korupsyon. Walang pagbabago. Nagbago lang ang mukha ang nakaupo. Kaya lang, nandun pa rin yung systemic na kaugat na korupsyon. Kung sakit pa, sobra pa sa stage 4 cancer ang korupsyon sa DPWH. Bilib ako dito sa batang kongresista, si Congressman Libeste. Sabi niya, itigil nyo na yan. Biding-bidingan sa DPWH. Yung bidding nila, lutong Macau. Meron ng determined winner. Yung mga losing bidder, babayaran yan, babayaran para happy ang lahat. Kaya, ganyan tayo niluluko ng mga taga DPWH.